We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga puso, ini 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sa kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako sa ilang Triatos Live, ikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla live diri sa GMA Iloilo Station. Mga puso, kasunod sa pagpangbomba ang natabo sa Marawi City, mga pantalan sa bilog nga pungsod, ginpaidalom sa heightened alert status. Mga personnel sang Philippine Coast Guard nga nakadeploy gindugangan. Publiko ginapanugyanan man nga magkooperar sa inspeksyon sang PCG. Si Tess Ordales nakatutok. Pagsiguro nga hindi overloaded ang mga barko, fast craft o Ro-Ro vessel. Pag-check sa mga dokumento sang mga salakyan. Pagpasulat sa ngalan sa mga pasahero sa manifesto. Pila lang ini sa regular nga routine sa mga tinawas ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan. Pero bangod sa natabo nga pagpangbomba sa gym sang Mindanao State University sa Marawi City, mas ginhugot pa ang pagpatuman sang seguridad. Naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard ang mga naga-deploy nga personnel sa pantalan, ginpang dugangan. Pati ang mga equipment kag salakyan nga kinahanglanon sa tion sang emerhensya nakahanda na. Wala lag nagatapos sa departure area ang inspeksyon sa buligman sang K9 sniffing dogs, pati na sa sulod mismo sang sea vessels, may mga sea marshal nga nagaupod gid sa pagbiyahe. Yung mga sea marshals po natin, pag onboard vessels po, sila po yung sumisigurado na payapa at maayos po yung magiging biyahe. Other than that, kung meron po mga concerns ang ating mga biyahero, pwede po nilang lapitan na ating sea marshals at sila po yung gagabay or mag-a-assist sa kanila. Ang mga pasahero nga kalabanan nagadali, aminado nga kung kaisa nagakatrasar ang biyahe bangod sa istrikto nga inspeksyon sang PCG. Apang nahangpan nga para man sa ila seguridad ang ginahimo sa otoridad. Para sa akon, guro ma'am, importante man sa guro kay para bala sunod ta sa patakaran sa gobyerno bala para safety bala. Kay ginahimo mo lang na nila ang ilang mo nga katungdanan sa gobyerno nga para mag-safe man para sa tanan mo. Ang hinihingi na lang po natin is pangunawa po kasi hindi naman po para sa amin lang po yun. Para po sa atin pong lahat iyon na masigurado natin other than secured po tayo. May passenger assistance centers man nga naka-standby kung sarin sarang magpalapit ang mga may pamangkot o kung may problema sa biyahe. Subong pa lang nagapanugyan na ang PCG sa publiko nga kung mahimo i-adjust ang oras ang biyahe kag sini nga holiday season magbiyahe sang temprano agud malikawan na paginuto kag huol sa mga pantalan. Upod kay Sirido Renduque, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Mga puso, sa Bacolod City naman, pila ka mga residente sa Barangay 12 nga apektado sa renovation project sa Manukan Country nagakabalaka. Bangod, 49 lang ka mga magpamilya ang mga gabahin sang pabahay program sang gobyerno. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa 141 ka structural owners ng informal settler families nga nagparisa agud matagan sang balay sa araw relocation site ukon sa National Pabahay Program sa ginapaabot nga demolisyon sa pag-renovate sa Manukan Country. 49 lang ang pwede makapasakop sa programa sa gobyerno. Nahibaluan nga masobra 90 ka structural owners ang daan ng mga beneficiaryo sa LGU housing program. Nabato na sa maini ang award sa giladuta sa relokasyon apang nagbalik sa Barangay 12 sa din malapit ang ila palangitan. Awardee na sila. Transfer na to sila. Kado na to sila sa gin-award sa ilang lote previously. Ayos ang BHA, balikan ang duta o kon balay sa relokasyon. Sa mga luyag gin mag-apply sa babahay program, posible bangin bagong aplikante ang ila kabataan. Ang wala gid kita choice. Because kinanglan na sang government ang aton dira nga property, kinanglan makuha na gid sila. Ma-move out na sila. So for future development,
kinanglanon ang lugar. Ang 76 anyos sa si Lola Merlita nagamantinir sa sining balay-balay sa sulod sa People's Market. Apisar benepisyaryo nagtaliwan nga bana sa relokasyon sa Syudad Santo. Kamudlay Ginoo. Kapin kay bala mo dariyatan kay dugay-dugay ko daw gin-check up sa ospital malayo sa araw. Oo, galing kay wala ko may natipon para makaon kundiin kami. Si Nanay Rosalie naman hindi na sigurado sa estado sang duta yung ginaward sa dobangod wala man sinigin isaran. Idugay naman to. Nakali na kami to gani. Wala mo itong inisaran? Wala kay video, may problema kami to bala. Una naging masalig ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga yun ang developers sa proyekto kung mahatagan sang dugang aligwa ang mga maapektuhan sang demolisyon. Ginahulat na lang sa City Legal Office ang mando agon mag-issue sa evacuation kag demolition order sa mga madalahing nga istruktura. Ang manukan stalls ang isaylo sa parking area sang mall sa Tabok. Ginkumpirma sa LGU nga bangod sincero Marasol owners nga bayaran ang ilang delikada na nga utang sa renta, hindi sila pang-ipasira. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Pagpakudal sang dalan sa Barangay Alegre Oton, ginreklamo sang mga residente. Barangay officials nagpanindugan nga dapat may right of way nga ihatag sa mga residente. Apang Municipal Assessor's Office nagpahayag nga magadepende ini sa mga nakabakal sang duta. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Barangay Alegre Oton, Iloilo. John? Kate, sunod sa mga residente sang Barangay Alegre Oton nga ang ining alagyan sa akong likod ang ila mayor nga alagyan halin pa sang bata sila padulong sa baybay. Ganito ako nga problema para sa ila subong ang pagpakudal sa ining dalan sang nagapanag-iya na subong sang ining duta. Palaligban sa pila ka mga residente kag matag-iya sang resort sa beachfront sa Barangay Alegre Oton ang ila pagwa sulod sa lugar. Inibangod sa pagpakudal sang dalan nga nagaserbe nagaisahanon nga alagyan pagwa kag pasulod sa lugar. Kapin babi nga may naganegosyo kami diri sa Tiangge. Ang amon niya dala, bitbito namon mano-mano. Siyempre paway naman kami kay makapoy malayo ti amon na nga budlagit para sa amon. Right of way ginaiya. Kadang tanan nga tao dira ginaya gaagi tapos nakibot ko nga agin saradaan. So bali nagkanto ko kapitan, nagmuno ko sa kapitan 5 cup nga agin allow mo agin saradaan. Kinakabalakan man sa mga residente ang kabudlay in kaso sang emerhensya. Sa pagsulod sa nasambit nga dalan, makitaan ang nakatapik nga pahibalo sa pader nga private road ang nasambit nga alagyan. Kaginhatagan sang certification sang Oton Municipal Assessor's Office. Kung nakabakal sila duta dira and it's legally acquired, there should be a right of way. Legally, no? For sa nakabakalang. Apang sunod sa barangay, apisar nga pribado dapat nga maghatag sang dalan ang matag-iya sang duta bangod may mga pumuluyo kag establishmento nga apektado. Dugang pa sang punong barangay, may ara sang deed of donation ang nasambit nga dalan halin sa mga nauna pa nga tag-iya sang duta apang hindi na makit-an subong sang barangay council ang papeles. Kaya nga sa ako niya pag ibaloya, right of way ginaya kay balo ka kung magpa-subdivide ka sang imong lote, bali nga hindi ka na pwede nga wala sang right of way. Pag inaya para ginaya sa publiko kag para sa tanan na iya kung ano may makalamidad sa baybay may ara marespondiran dan labi nagdang ato sang OSART. Apang panindugan sang Municipal Assessor's Office nga ang paghatag sang right of way ang desisyon sang mga nagapanag-iya na sang duta subong. If the one who acquired the property tolerates who will pacify there or execute a affidavit of or the deed of donation donated to the barangay for a public passage or a barangay road. Gintingan sa news team makuha ang bahin sa mga ginatudlo nagpamakal sang duta apang lunsay mga caretaker ang yara kag nagpaiway man ang mga ini nga maghatag sang pahayaga. Kate, subong hapon nakigisapol ang punong barangay sang Alegre Oton sa alkalde sa Banwa sang Oton agud nga madiskusyonan kung anong maayong tikang nga himuon agud nga masolusyonan ang problema sang mga residente diri sa barangay. Sunod naman sa municipal assessors nga kung hindi konporme ang mga residente sa desisyon nga ginahimo sang tag-iya subong sang duta sarang sila nga makareklamo sa korte agud nga mahisayran kung anong disposisyon sa ila problema. Kate.
Madamo gid nga salamat, John Sala. Bago nga hepe sang Bingawan MPS, imbestigaran ang impormasyon nga may mga opisyal kag pulis nga imbolbado sa ilegal nga droga. Bingawan LGU, suportado ang lihok sang kapulisan. Si Kim Salinas nakatutok. Plano nga investigaran sa bago nga hepe sa Bingawan Police Station ang impormasyon nga may mga opisyal sa banwa kag pulis nga naangot sa ilegal nga droga. Suno kay Police Lieutenant Dandy Ilalto, plano sini nga magpatigayon sa barangay visitations kag neighborhood check. Nakaistorya naman si Ilalto sa intelligence operatives para sa data gathering. Tinguan man kuno sini nga mapabilin nga drug-free ang banwa sang Bingawan. Si Ilalto ang nagbulos kay Lieutenant Ryan Christ Inot. Ini pagkatapos gin-relieve si Inot sang nagligad ni semana. Bangod ginapahayag wala ini makapasa sang report sa provincial headquarters antes magpagwa sang sensitibo nga impormasyon nga may elected officials kag pulis nga naangot sa ilegal nga droga sa Bingawan. Kanda kita sa mga barangay visitation sa mga barangay officials kay pagkabaluta sila na yan nakabalot sa kada barangay. Bagay nga suno kay Mayor Mark Palabrica, ginsuportahan sang LGU. Mas mayo gid kay para ma-erase lang doubts. Kaga mas marami gid nga may investigasyon nga ginakanta LGU very supportive tanan-tanan nga logistics and financial support inaatag mo sa local government unit sa aton nga local PNP. Ginkumpirmar sang alkalde nga nakapagwa sang sensitibo nga impormasyon si Inot sa isa ka pagsinapol sang nakaligad nga mga binulan. Apang wala man kuno sang may mapakita nga mga ebidensya ang anay hepe na tuhoy diri. Suno pa kay Palabrica, maayo nga hepe si Inot. Apang ginarespeto sini ang desisyon sang Iloilo Provincial Police Office nga pag-relieve sa hepe. Damo man sa accomplishment si si Chief Inot. So, gusto ko man taning awidan. Lagi na-explain ko man kay PD. But pal ni PD, this is an internal problem mo sa PNP. Samtang nagpatigayon man sang kaugalingon nga pagpangusisa ang Philippine Drug Enforcement Agency 6 natuhoy sa nagwa nga impormasyon. Apisar sa mga aligasyon, ginakabig sa gihapon sang PDEA ang Bingawan nga drug cleared. Hindi na siya automatically nga madula sila pag barangay drug cleared, no? So long as mag-inubra sila ng tikang steps para na siya hindi na maliwat or gina-update nilang status. Upod Kirabel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang mga puso, sa banwa naman sa Lakasiliana Negros Occidental, 78 anyos, ngayloy patay matapos ginkuga sang kaugalingon nga bata. Samtang sa banwa naman sa Isabela, lalaki patay sang ginpulihan labo. Nakatutok Aileen Pedreso. Nakaangkon sa mga pila sa lawas tugas ang pagpanglabo ang 40 anyos nga lalaki sang ginpulihan sang duha ka sospetsado sa sitio Mantabanon, Barangay Kamangkamang sa Banwas ng Isabela. Sunod sa kapulisan, nagkato sa balay sang biktima ang mga sospek kag dito na nag-umpisa ang pagbaisay. Hinali na lang ang nagpauli ang isa sa mga sospek kag nagkuha sang binangon kag nagbalik sa balay sang biktima kag ginpulihan labo sang duha. Nakapalagyong isa sa mga sospek, apang nadakpa naman ang isa. Ginaproseso na ang pagpasaka sang kaso sa duha. Wala naman matabangan ng 68 anyos nga iloy pagkatapos naging kuga patay sang iya kaugalingon nga bata sa sitio Udyong, Barangay Kamandag sa Banwas ng La Castellana. Sunod sa kapulisan, nasapwa na lang sa apo sang biktima ang iya lola sa hiligdaan sini. Ginapahayag nga gamit ang higot nga straw. Ginkuga sang sospek ang iya iloy, tubtob nga nawadan ini sa pagginhawa. Naiwan lang ang naiwan ang ulabay yung victim at saka yung suspect. Kinabukasan, umuwi yung apo, doon na lang pinag-discover na patay na po yung lola niya at mawala po yung tito niya. Ginapahayag nga masami nga ginasakit sang sospek ang iyang iloy, sunod sa ilang mga kasilingan. Noong November 27 po, may nangyari po na insidente na parang kinalagkat po na yung mama niya. Upod Keruel Manggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga nagalabay sa idalom sang Ungka flyover nagareklamo sang tuman kabugat nga dalagan sang trapiko bisan hindi rush hours. Pagbukas sa Ungka flyover sa bilog nga adlaw subong nga holiday season ginahingyo. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales.
Nagaobra sa syudad sa Iloilo si Joper. Sakay sa iyang motorsiklo, ginanto sining tagiti sa nginit samtang nagahulat sa hulag sa trapiko lapit sa approach sa Ngungka flyover. Nga tani maupin ang tani nga kuha na gid ang aton overpass para nga malisin ang traffic nga dalion na nilang pagkayo liwat sang kuha sang flyover. Si Joy bisan nga nagatimprano pa nagaka-eksperyensya gihapon sang pagpugok sang trapiko. Hindi kagid kadali-dali kay ang traffic ara gidyo mo. Kaya mo na ang kisa nga tani open na lang nila from 8 to 5. Bilog na nga adlaw ya eh. Ini ang sitwasyon pasado oras 10 to 11 sang aga sa idalom sa Ngungka flyover. Sang Nobyembre pa lang ginapananaw na kuno ni 2nd District Congressman Mike Goriseta nga ining mangin senaryo gani nagsulat ini sa DPWH 6 nga naghigong akon mahimo buksan ang flyover bilog nga adlaw sa baylo nga 6 AM tubtob 9 AM kag 4 PM tubtob 8 PM. Extend pa na lang madugangan kung mga baygo na buksan na lang ang bilog na adlaw or sa kapingan sa Sabado Domingo kadamo sang nag-inabot na mga bisita alin sa abroad kung pala ulit mga suga may Christmas mga lights lagaw. Nabato na sang DPWH 6 ang sulat nga ginpadala ni Goriseta apang hindi na mahimo nga ipatuman ang hingyo bangod madali na lang umpisahan ang rectification ilabi na ang jet grouting. Tanaw namon kung anong epekto sang equipment sa dalom. Kung i-actionan ta ni dayon kag mag-decision ta basi short-lived ang ato pag-open ang akon lang nga mahambal. The DPWH is working hard in solving traffic congestion sa Ongka. Ginarespeto naman ni Goriseta ang desisyon sang DPWH 6. Sa baylo nagsuhestyon ni sang dugang dala nga traffic aids nga magamanihara sa trapiko. Samtang ginkumpirma sang DPWH 6 nga posible palabayan ang hibawan flyover sa Disyembre 15 kung mangintayuyo ng operasyon kag kung sige-sige ang maayong nga panahon. The opening is targeted on December 15 para lang maagyan ang babaw. However, ang dalom hindi na siya pwede pa ma-consider nga 100% completed kay may mga drainage pa pala nga hindi nason ma-apply. Upod kay Cirilo Renduque, Fes or Dallas, 1 Western Visayas. Samtang mga puso, sa Bacolod City naman madamo pa nga ID para sa health insurance program. Sang Bacolod City LGU hindi pa mahatag bangod sa kulang sa papeles sa mga benepisyaryo. Yaring balita nga itong gintutukan. Hulyo sang tinalikdan nga tuig sang formal na ginlunsar sa Bacolod City LGU ang backship o kung Bacolod City Health Program. Tirtuyo sini nga mapanubo o kung wala na sang balayran ang mga pigado nga residente sa syudad sa ilang hospitalization. Inisyal nga 50 milyones pesos ang pondo nga ginpaindere. 900 na ang nabuligan kag may-ara na sang 5 ka-hospitals ang nagpasakop sa mga programa. We are in partnership with BAMC, South Bacolod, Queen of Mercy, Riverside Hospital, and then Corazon Locsin. Ang iba nato na mga constituents here in Bacolod are hesitant to be admitted man sa private hospitals. Sa 80,000 nga nagparehistro sa programa, masobra 28,000 pa lang ang nakabaton sa ila ID bawod pila ka dokumento o kun impormasyon ang kulang kaangay sang membership number sa PhilHealth. So dapat ara siyang PhilHealth number for us to print ang ila na mga cards. But in cases na they need help and they have to be admitted sa hospital, without the backchip card, they can go Japon sa hospital. Target nga makover ang malapit sa 60,000 ka member beneficiary antes pa magsunod ang tuig 2024. Pinagi sa backship, ginakonekta sang LGU ang miyembro sa National Government Agency kaangay sang Office of the Vice President. Kag PhilHealth, agud maggamay, ukod wala na sang bayaran ang pasyente. Just for this year, 50 million. And I think why ganun na maximize ang pag-usar. So we expect for next year, ma-maximize na. Samtang, nagpirma naman sa Memorandum of Understanding ang DOH, PhilHealth kag Bacolod City LGU para mag-alokar sa 330 milyones pesos para sa PhilHealth Consulta Package. Pila ka mga benepisyo sini ang libre konsulta, may bulong para sa pneumonia, urinary tract infection, diarrhea, hypertension kag iban pa. Nadalamad diri ang 13 ka laboratory tests. Ang mga programa ang ma-avail sa Bacolod City Health Office nga pinakauna konsulta site sa probinsya. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
Wala sang face-to-face classes buwas Disyembre 6 sa Kinder tubdub Senior High School sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan sa bilog nga pungsod base sa DepEd Memorandum No. 69 Series of 2023. Iniagud hatagan sang ligwa ang implementasyon sang proyekto nga DepEd's 236,000 trees o kung pagtanom sang kahoy bilang regalo sa masunod nga henerasyon. Sa Rion 6 may 4,057 ka mga eskwelahan nga magapasakop kung sa diin may 5 ka mga kahoy sa kada eskwelahan ang itanom sang pili nga mga estudyante. Asynchronous o kung alternative mode of learning ang ipatuman sa kabataan. It's up to the school head kung paano nila i-execute ang atons ng asynchronous mode tomorrow. But what is important here, nga ang kabataan naton sige-sige ang pagtuon nila despite nga sila sa ilas ng mga balay. Samtama ka po sa investigasyon naman sa NBI 6 sa ginapahayag pagpamahog sa isa ka NBI agent sa waiter sa isa ka resto bar sa Bacolod City. Igasumite na sa central office. Nakatutok Irene Pedreso. Nag-file sang leave of absence si Jana Navales, ang NBA agent, nga ginapahayag nagpamahog sa waiter nga si John Carlo Hison sa isa ka resto bar sa 18th Street sa Bacolod City sang tinalikdan nga semana. Madumduman nga nakita si Navales sa CCTV footage sang resto bar nga nagpagwa sa pusil sa atubang sang waiter kag manager. Ginpahayag nga ginpasibangdan sang agent ang waiter nga nagkuha sang iya cellphone kag jacket. Suno sa NBI Bacolod, magahulat si Navales ang resulta sang pinal nga investigasyon sang NBI main office angot sa iya nga kaso. Nag-conduct yung regional office namin ng investigation that was last week. So we expect na yung result ng investigation nila will be forwarded to Manila. Sunod sa NBI, nagpabutyag ban si Navales nga handa ini nga magsabat sa administrative kag criminal case nga ipasaka batok sa iya. Samtang wala pa ang resulta sa investigasyon, magapadayon ini sa iya trabaho kag wala sang plano nga maghalin sa serbisyo. She will not leave the service. We give her the benefit of the doubt and we will give her all the due process. She will be given the opportunity and the chance to answer the charges. Upod Keruel Banggoy, Irene Pedreso, One Western Visayas. Masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa Barotac Nuevo, Iloilo. Samtang 9 ka persona arestado sa Desamparados Haro. Si Kim Salinas nakatutok. Masobra 1 milyon ka pesos yung balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Bungka, Barotac Nuevo, Iloilo pasado alas 10 kagabi. Sa pagpanguna sa Philippine Drug Enforcement Group Panay, tigayon nga naaresto si Joven Bitiwan, 32 anyos nga residente man sa nasambit nga barangay. Na-recover sa iya ang 163 gramos ang illegal nga droga. Suno sa PDEG Panay, halos 2 ka bulan pa lang sa nakagwa sa presuhan si Bitiwan matapos nga ginaresto man bangod sa illegal nga droga. Preso na si Bitiwan sa Barotac Nuevo Police Station. 2014, nakaipat yung isa sa Barotac Nuevo. Then pagbuha niya, monitor sa nga, balik naman siya sa iyang kag siyempre kay dito sa halin sa sulod, sinakakunik na sa bala sa mga dalagbuhan dito. Sa Barangay Desamparados Haro, arestado sa drug buy-bust operation Sanday Josias Amilo, Carlos Bitonga, Christian Labordo, Raymond Paguntalan, Kerwin Degron, Eduardo Villosa, Francis Villosa, Francis Hibionada, Davy Obapial, kag Ronald Paterno. Nakumpiskar ang 120 gramos ang suspected shabu nga nagabalor, 816,000 pesos subong lang gid gahapon. Sa report sang CDEU, may pila ka concerned citizens nga nag-report sa ila talatapan angon sa illegal nga aktibidad sa lugar. Rason nga ginpaidalom ang mga ini sa surveillance kag gilayon nga gin-operate. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Gin-reveal ni kapuso actress Sanya Lopez nga magkaupod sila ni Barbie Forteza sa tap dancing lesson. Gin-share ni Sanya ang pila nila ka photos nga naga-tap dance lakip ng ila sapatos nga may label pa sa ila pangalan. Sunday Barbie kag Sanya ang magabida sa Pulang Araw nga ginakabig pinakadako nga historical action drama series sa 2024.
Malantaw na ang full trailer sang official MMFF entry nga Rewind nga ginabidahan ng Kapuso primetime king and queen Dingdong Dantes kag Marian Rivera. Ang movie ang isa ka family drama nga nagalibot sa istorya sang mag-asawa nga John kag Mary nga ginaportray sang Dongyan. Nalantaw sa trailer ang plot twist about second chances. Sunod sa Dongyan, extra special ang Rewind bangod ini ang first movie nila together bilang mag-asawa. Samtang padayon ang maaksyon ng mga eksena sa Black Rider. Si Romana may kinahanglan tapuson sa iya nga misyon. Mangin madinalagon ay hanini o kun magabalik sa iya ang nakaligad. Bantayan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, mainit kag mapaang ang tiyempo sa dakong abahin sang pungsod. Inibangod sa paghina sa amihan kag halos wala ini nagalabot sa pungsod. Easterlies uko ng hangin nga halin sa dagat Pasipiko ang nagaluntad subong gani mainit sa madamo nga lugar. Apang may tsansa gihapon sa ulan sa pinakabahin sa Pilipinas. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros provinces. May tsansa man sa ulan sa ibang pangabahin sang pungsod. Sunod sa pag-asa, wala sang nasiplatan nga malaing at tiyempo nga posible nga makaapekto sa pungsod subong apang wala man ginakakasang posibilidad nga may magtipon nga cloud cluster o grupo sa panganod sa sunod sa PAR. Mga kapuso, buwas na December 6, alas 2 sa hapon ang unang ahampang sa Best of 3 Finals sang Mapua Cardinals kag San Beda Red Lions sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Bit-bit sa Mapua Cardinals ang maayo nga depensa kag sistema sa scoring nga ginalantaw manginyabi nila para makuha ang kampyonato subong nga season. Samtang desidido naman ang San Beda Red Lions nga mapabili ng momentum sa scoring kag makakuha sang una nga daog sa serye. Ina ang dapat tutukan sa finals ang NCAA Season 99. Malantaw live sa GTV kag sa live streaming sa YouTube kag Facebook pages sang NCAA Philippines. Department of Health Region 6 nagakabalaka sa posible pagtaas sang firecracker-related incidents subong nga tuig sa paghalog sang protocols. Ini ang gitutukan ni John Sala. Mahilig sa palupok ang teenager nga si Christopher. Tag sa kabagong tuig kung ano nga palupok ang uso, kung may budget, nagapalupok gid kuno ini. Apang aminado nga napaso na isadto sang palupok. Update sa Matagon. Kung sa pagsaway lang si Lola Delia, kaangay nga sirang plaka na kuno sa sulit-sulit kapag pahanumdum sini sa apo nga hindi magpalupok, gani pabor ini. Nga dubilian na ang pagpalupok. Nakatago, hindi nila makita. Hindi ko gusto mo kasi ko kadelikado sina. Suno sa DOH 6 ginalauman nga mas madamo ng mga aktibidad subong nga Pasko kag bagong tuig bangod wala na sang health restrictions. Gani posible man nga mas magdamo man ang firecracker related injuries subong nga tuig. However, this last year and this year subong nang medyo open na post pandemic. We are looking into nga probably mataas ang cases naton. That's why as early as November we have already started our campaigns for Iwas Paputok. Magluwas sa mga palupok, padayod man ang kampanya sa DOH 6 nga ipaiway anang paggamit sang turotot. Madumduman nga nag-abiso sadto ang DOH sa paggamit sang turotot bangod sa posible paglaptas ang virus. Right now, what we advocate is still on the sound system, the glowing lights, the beep lang sang salakyan, kaldero, bells, yes. So amo lang gid na, but still from the central office wala gid kita anay subong nag-advocate some directives about turot. Gani sa New Year, Christopher, mapalupo ka pa bala? Mga classmate ko mga barkada ko. Di na mapalupo kay mong New Year. Basta manok pandan, basta kag delikado sa aton. Upo kay Hans Diciento, John Sala. One Western Visayas.
Kapuso, mahimo ninyong umalantawin ng episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kay i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kang ibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman sa Eden Prietos, iniwan Western Visayas. Bugos sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso. Ngayong Pasko, ikaw ang blessing ko. Ngayong Pasko.